Andiyan na naman Stasyo. Nakungula ka daig pang batang musmus pa lamang. Hayaan mo ng baliw na yan. Walang patunguhan yan. Yan ang abang sinasabi ko. Kawawa talaga. Haha, buti nga. Inay! Tignan nyo! Mataas ang nakuha kong marka sa pagsusulit kanina. Aba, ang galing mo naman anak. Bakit ang saya-saya mo naman yata? Nag-aaral ako ng mabuti at halos hindi nga ako makatulog kagabi sa pag-aaral, magbabasa ng libro. Ano naman ang iyong nakain at nagbabasa ka lamang buong gabi? Gusto ko kasi magbasa, Mama. Gusto ko kasi naramdaman ko ang pagbabasa. Pag nagbabasa ako, Mama, naramdaman ko na ako yung bida ng karakter doon sa istorya. Ay, ang batang talaga. O siya, ipagluluto kita ng paborito mong ulam. Talaga po? Oh, nariyan ka na pala anak. Kumusta ang iyong pag-aaral? May maganda akong balita sa iyo, Inay. Ano yun? Nakapasa ako sa pagsusulit kanina, Inay. Hindi lang basta nakapasa. Perfecto ba itong anak niyo? Ano mo naman nagawa lahat ng iyong anak? Basta lang, Nay. Sige, Nay. May importante pa kong gagawin. Sige. Tasyo, anak. May sasabihin ang ina. Ano po yun? Aking napag-isipan na ikay huminto na muna sa iyong pag-aaral dahil ako'y natatakot para sa mga maaaring mangyari. Hindi niyo ba alam na gustong-gusto ko ang mag-aral? Iyon na nga aking kinakatakot, anak. Ang mas mainam pa ay magpari ka na lang. Total ay, iyon naman ang aking nais para sa iyo noon pa. Paumanhin sa inyo, Ina. Pero hindi ko magagawa ang inyong gusto. Gusto ko talagang mag-aral. Mas mabuti pa sigurong aalis na lang ako sa pamamahay na ito. Tasyo! Nagmamadali ka yata. Pasok ko muna. Inom muna tayo tubig. Yung asawa mo. Anong nangyari? Anong nangyari sa asawa ko? Namatay na yung asawa mo. Ha? Patay na ang asawa ko. Paano na ako ngayon? Aha! Sa wakas! Dumating na din na matagal kong hinihintay. Kidlat! Kidlat ka! Hoy, Balew! Ano naman yung pinagsasabi mo? Baliw ka nga talaga. Anong kaguluhan yan? Kapitan, meron na namang baliw na nagpapasikat doon, oh. Pati kidlat ay kinakausap na rin. Ayan tuloy, parang may tuliling sa utak. Tumahimik ka ng dalawa? Ano bang nais mo ipahiwatig, Tasyo? Ang pagdating ng unos ang tangi kong pag-asa. Sapagkat ito'y magbibigay ng lintik na papatay sa mga tao at susunog sa kabahayan. Ano bang pinagsasabi mo, Tasyo? Kapitan! Huwag kang maniwala dyan! Sana ay mawasak ng mundong ito. Lalo na kayo, Kapitan. Huwag ka nang magtanong sapagkat isiniwestiyon ko na sa bawat kapitan ang tagahuli ng kidlat. Tagahuli ng kidlat? Iwan ko sa'yo. Tasyo! Mabuti pa, Tasyo. Tigilan mo yung kalokohan mo.
Hindi kita pipilitin, Kapitan. Ibarra yun ah. Ama, paumanhin kung wala ako sa libing mo. Hindi ko inaasahan na ganito pala ang nangyayari sa'yo. Isinusumpa ko, habang ako'y nabubuhay, ipaghihiganta kita, Ama. Magandang gabi sa inyo, Don Filipo at Aling Doray. Magandang gabi sa iyo, Tasyo. Maupo ka. Maraming salamat. Nakakapagod talaga ang maglakad ng ilang kilometro. Parang di na kayo nakaya ng aking tuhod. Kasi Tasyo, matanda ka na. Anong matanda, Aling Doray? Magaling pa ako magbasa ng libro. Kayo talaga? Siya nga pala, Tasyo. Nakita mo ba si Ibarra? Si Ibarra? Nakita ko kanina si Ibarra bumaba sa karwahe at pumunta sa puntod ng kanyang ama. Bakit yung po natanong? Nahawa kasi ako sa binata. Nararamdaman ko rin ang nararamdaman ni Ibarra. Nung namatay ang aking asawa, labis na pighati ang aking naramdaman. At kahit nga ngayon, pag naiisip ko at naalala ko, masakit pa rin sa aking pakiramdam. Kay Don Rafael, isa ako sa 6 na nakipaglibing sa kanya. Kawawa naman si Ibarra. Pero sa puntong ito, naging malinis at dalisay na ang pamumuhay ni Don Rafael sa purgatorio. Purgatorio? Ano yun? Tasyo, ang purgatorio ay banal at malinis. Maraming nagagawa ito sa tao upang mabuhay. Oo nga, Tasyo. Maniwala ka na rin. Naniniwala pala kayo dyan? Ayon sa libro na aking nabasa, isa lamang itong mitolohiya. Tasyo, maraming naniniwala nito at nakasaksi mismo. Oo nga. Kaya talagang maniwala ka na. Hindi ako naniniwala. Kasi ang patay ay wala nang magaganap na kaso sa purgatorio na iyan. Alam mo, Tasyo, matanda ka na rin. Ayaw mo ba maging malinis ang buhay mo? Malapit ka na rin pumanaw. Sige, Tasyo, ikaw bahala. Hindi rin. Hindi na rin ako naniniwala ng ganyan. O siya, uwi muna ako. Sige, Tasyo. Sige. Magandang hapon po, Mang Tasyo. Kami po'y lubos na nasiyahan na makita ka. Ako rin ay natutuwa na makita kayo. Ngunit pansin ko ang inyong pangangayat. Kumusta kayo rito sa simbahan? Nakakain ba kayo ng maayos at tinatrato ng maayos? Mayos lang naman po kami dito, Mang Tasyo. May makakain din naman kami sa pangaraw-araw. Mang Tasyo, mas masarap po ang luto ni Inay. Oo naman. Yung nanay nyo nga pumunta sa amin kanina, nang hingi ng tapa ng baboy at hita ng patong bundok. At napagbigyan ko naman. Kaya natitiyak ko na masarap ang ulam mamaya. Oo nga naman po, kaya pagkatapos ng misa, uwi po kami kagad. Sige, Mang Tasyo, aakit mo po kami sa kampanaryo sapagkat magsimula na po ang misa. Kuya, tulungan mo naman ako na bayaran yung pirang ninaka ko sapagkat malaki yung multa. Ba't paano naman natin iyon babayaran? Alam mo namang 2 piso lang sahod natin dito buwan-buwan. Ibibigay ko pa ito kay ina pag uwi. Nga, ninaka ko lang yung 2 tunsang ginto yung naghahalaga ng 32 piso. Kung sa ganun, papuloyin ako ng Guardia Civil hanggang ako'y mamatay. Sana may ibigay na lang ako kay Inay.
Nakakasiguro naman ako na pag nalaman ito ni inay, tiyak na magagalit yun at susugod yun dito. Kaya nga kung nandito si inay, ipagtatanggol niya ako sapagkat hindi yun maniniwala na magagawa ko ang pagnanakaw. Kung nagnakaw nga ako, bakit wala akong pera? Butas ang aking bulsa. At natitira lang sa akin ay isang kwalta na aginaldo sa akin noong Pasko. Talagang mga sakim ang mga parang ito, kuya. Lahat na lang nila kayang angkinin. Basilio, ikaw ay magbabayad ng multa dahil sa iyong mali pagpatugtog ng kampana. Ikaw naman, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggat hindi mo nababayaran inyong mga ninakaw. Ngunit hindi naman po. Kasampu ka ng gabi uuwi. Di ba't pagkatapos ng misa ay aalis na ako? Crispin! Vive! Good Vive! Ulihin siya! Naku, paniguradong matutuwa ang mga anak ko nito sapagkat ang inahanda kong pagkain ay kanilang paboritong ulam. Lalong-lalo na pagod sila galing sa trabaho. Isa, nagugutom ako. Aba, ang sarap ng hinain mo. Matikman nga. Pero Pedro, para sa mga wala nang natira, ngunit paano ang mga anak mo? Bakit? May problema ka? Wala akong problema. Teka, nasa na ba yung mga batang yun? Nasa kumbento pa, pero uwi na rin yun sila. Sige na, aalis na ako. Teka, hindi mo man lang ba hintayin yung anak mo? Ang alam ko sweldo ngayon ni Basilio. Ah, ganun ba? Sige, ipagtira mo ako ng Roales. Pero aalis na ako, baka mahuli pa ako sa tinali ko. Inang, buksan niyo po ang pinto. Jesus Mariusep, anong nangyari sa'yo, anak? Si Crispin ay nasa kumbento. Siya'y naiiwan doon. Ha? At buhay ba siya? Bakit ka duguan? Ako po'y tumakas sa kumbento. Ngayon lamang ako pinauwiin ng Sakristan Mayor. Dahil hindi daw makumauwi ng alas 10 ng gabi. Bawal maglakad ng alas 9 kaya't nakasalubong pa mga Guardia Civil. Walang hiyang mga Guardia Civil yan. Halika, anak, at gagamutin kita. Dahan lang po. Pasensya ka na, anak, at tawilis kang iyong ulam sapagkat ang iyong amay kinain lahat ng inahanda kong pagkain. Hindi ka ba niya sinaktan? Hindi naman, anak. Bakit daw hindi makauwi si Crispin? Pinarusahan po siya ng Sakristan Mayor dahil nagnakaw siya ng 2 unsa. Kaya ayun, kinuha siya. Kawawa naman ang aking bunso. Hayaan mo't pupuntahan ko bukas ang kura at kakausapin. Dadalhan ko ng gulay. Crispin! Silio, anak, gumising ka. Ako yung naginipin ng. Ano ang iyong napanaginipan? Napanaginipan ko na sa isang malawak na taniman ng palay at sa hardin ng mga bulaklak ay may mga babaeng dadala ng mga basket at puno ng palay. Tsaka rin yung mga bata. Nay. Napakaganda naman ang iyong panaginip, anak. Salamat naman sa ganun. Nais ko na pong huminto sa pagsasakristan. Tutulong na lang po ako sa pag-aalaga ng hayop. At sa ganun, makatulong ako sa inyo